Samahan ako sa paglakbay na ito ng pagtuklas at patuloy na pagpapayaman ng iyong kaalaman. Ang bidyong ito ay pandagdag unawa na maaaring makatulong sa talakayin sa inyong silid-aralan. Magpapakita ako ng mga larawan at tutukuyin ninyo kung sino-sino kaya sila or ano kaya ang kapangyarihang tao. Kilalanin nga natin isa-isa ang mga nasa larawan. Sino nga ba sila? Sila ang ating mga Pinoy at international na mga superheroes. Yan si Darna, si Superman, si Captain Barbell, si Batman. Andyan din si Hulk, si Wonder Woman, Panday, at ang Jezebel. Bakit kaya kamangha-mangha sila? Sa anong uri kaya ng panitikan na nabibilang ang mga superheroes na ito? Well, sila ay nabibilang sa panitikang epiko. Bago natin alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng epiko, ay mayroon muna akong isang katanungan na ipupukol sa inyo. Kung ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan, ano? Bakit? So maaari mong isulat sa kwaderno ang iyong kasagutan or i-comment mo sa baba. Ang epiko ay galing sa salitang Grego na epos, na ang kahulugan ay awit. Ito ay pinahahayag ng pasalita, patula, at paawit. Tumatalakay ito sa pakikipagsapalaran at kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nahihigit sa karaniwang tao. Ang epiko ay maaaring sinasaliwan ng instrumentong pangmusika at ang haba ng mga epiko ay aabot mula 1,000 hanggang 55,000 na linya, kaya ang pagtatanghal dito ay aabutin ng ilang oras o araw. Kwento ito ng kabayanihan noong unang panahon na punong-puno ng mga kagilagilalas na pangyayari. Ang mga pangunahing tauhan dito ay nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao at kadalasan siya ay buhat sa lipi ng mga Diyos at Diyosa. Ang epiko raw ay hango sa pangalang Cor, isang lalaking kinuhang manunulat ng mga Espanyol sa kanilang kapanahunan dahil sa kanyang likas na pagiging malikhain at matalino. Lahat ng isinulat ni Cor ay tinawag niyang epikos, na di kalaunan ay tinawag ng mga Espanyol na epiko, na ang ibig sabihin ay dakilang likha. Narito ang ilan sa mga popular na epiko ng bansang Pilipinas. Biyag nila ang Bantugan at ang Endarapatra at Sulaiman. Mahalagang pag-aralan ang epiko dahil ito ay naglalaman ng mga kwento na nagsasalamin sa kultura, tradisyon at kasaysayan ng isang bayan. Ito rin ay ginamit ng ating mga ninuno upang maipakita ang kanilang pagpapahalaga sa tradisyon, paniniwala, mithiin at layunin sa buhay. Sa kabuuan, ang epiko ay hindi lamang isang kwento ng pakikipagsapalaran, kundi isang mahalagang sangkap ng ating kultura at kasaysayan na dapat pahalagahan at ipasa sa susunod na henerasyon. Narito ang isang halimbawa ng isang epiko na isinulat ni Pedro Bucanig. Ito ay isang epiko ng mga Ilocano na may pamagat na Biag ni Lamang. Sina Don Juan at Namungan ay mag-asawang naninirahan sa Nalbuan. Mayroon silang isang anak na lalaki na nagngangalang Lamang. Bago ipanganak si Lamang, umalis at nagpunta sa bundok si Don Juan upang sugurin ang mga kalabang igurot. Wala pang 9 na buwang nasa sinapupunan ay ipinanganak na si Lamang. Pagkalabas ay Lamang ang ipinangalan sa kanya at siya na rin ang pumili ng magiging nino niya sa oras na siya ay binyagan. Nagtanong si Lamang sa kanyang ina kung nasaan ang kanyang ama dahil sa mga oras na siya ay ipinanganak, wala sa tabi niya ang kanyang ama. Nang sinabi ni Namungan kung saan naroroon si Don Juan, nagpasya si Lamang na puntahan ang kanyang ama, ngunit ayaw itong payagan ng kanyang ina. Nagpumilit itong umalis, kaya wala ring nagawa si Namungan. Habang naglalakbay si Lamang sa kabundukan,
ay nagpasya itong magpahinga muna hanggang sa ito'y makatulog. Habang siya ay natutulog, nanaginip si Lamang na ang kanyang ama ay pinatay ng mga igurot. Sa galit nito, ay nagpunta siya sa kabundukan at pinatay lahat ng mga igurot doon. Ang batang si Lamang ay 9 gulang pa lamang noon. Sa kanyang pag-uwi sa kanilang lugar sa Nalbuan, ay napadaan si Lamang sa ilog ng Amburayan. Doon ay pinaliguan siya ng mga kaibigang babae. Ang mga dumi at dugo sa katawan ni Lamang ay naging tila lason na pumatay sa mga isda na nasa ilog. Nang nasa 8 gulang na si Lamang, ay nakilala niya si Ines Kanuyan. Siya ay umibig dito. Nagpa siyang manligaw si Lamang sa magandang si Ines. Dala ang kanyang tandang at paboritong aso, ay pinuntahan niya ito. Ngunit lubos siyang nainis nang makitang maraming nakapalibot na manliligaw sa bahay ni Ines. Kaya't inutusan niya ang kanyang tandang na tumilaok. Sa pagtilaok ng manok, ay agad na nasira ang bahay ni Ines at namatay ang lahat ng manliligaw. Agad namang inutusan ni Lamang na kumahol ang aso, at tumahol nga ito. Sa tahol naman ng kanyang aso, ay tila himalang bumalik sa dati ang gumuhong bahay ni Ines. Lumabas si Ines at ang magulang nito upang harapin si Lamang. Hiningi ni Lamang ang kamay ni Ines upang pakasalan. Hindi naman tumanggi ang mga magulang ni Ines sa isang kondisyon na magbigay kaya. Hindi naman ito naging hadlang kay Lamang. Umuwi si Lamang at bumalik na may dalang bangka ng puno ng ginto. At kalaunay, ikinasal din sila ni Ines. Ngayon naman ay tingnan natin kung naintindihan ba ang epikong inyong napakinggan. Okay, tukoy pahayag. Basahin ang piling pahayag mula sa epikong Biag ni Lamang.